Magandang araw sa ating lahat. Sa mga viewers ngayon, humihiling po ako ng suporta bilang pag-like and share ng videong ito. At panoorin na rin ang mga YouTube ads. Halina't atin nang panoorin ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Kung ang tao ay maaaring maging battlefield ng dalawang puwersa sa universo ayon sa Biblia. Naniniwala ba kayo sa universe? There are two great forces in the universe. Dito sa ibabaw sa universo. Hindi lang sa ating mundo, kundi sa universe at ito. Mayroong dalawang puwersa. Ito'y magkalaban. At kaya magkalaban, kuminsan ang tao nagiging battlefield. What do you mean battlefield? Lugar ng labanan. Ang tao pala pwedeng maging lugar ng labanan o battlefield ng dalawang magkaaway na puwersa sa universo. Alam naman natin yun eh. Figuratively, tinatawag yan sa Biblia, dilim at liwanag. Masama at mabuti. Figuratively, tinatawag yan na ganap at hindi ganap. Tinatawag yan figuratively sa Biblia na Diyos at Diablo. Yan. Dalawang puwersa yan. Nagkalaban sa lahat ng pangalan. Walang pinagkakasunduan. Siyempre, ang dalawang puwersa ito hindi nagkakasundo kahit sila. Clearly, there is no point of reconciliation. To bring these two forces in the universe, there is no form of an agreement. In any manner, there is no manner possible for these two forces in the universe to agree or to reconcile with each other. Laging magkalaban ito. Ito'y ang Diyos at ang Diablo. Yung dilim at yung liwanag. Yung mabuti at yung masama. Well, ang tao may dapat naunawaan sa lahat ito. You can at times see the battlefield between these two forces. Maaaring ikaw ang lugar na panglabanan. Huwag matakot. Baka paglasin mo, ikaw, kawawan mo na ako. No. Pag ang Diyos ang nakikipaglaban, God will not do you any harm. And it will be a benefit for you. Pag ikaw ay naging battlefield ng masamat na pusi. Paano mangyayari yun? Bakit nangyayari yun sa tao? Sa maging battlefield siya ng mabuti, masama. O, bakit? Alam niyo ba yung kahulugan? Yan ang ating aalamin sa pagtuturo ng banal na kasulatan, mga kapatid. Handa na kayo? Alin ang dalawang puwersa na ngayon ay nasa universo. Nandito ito sa universe. The totality of the created things. Nandito yung dalawang puwersa na yan. It is a reality that we have to admit. Sometime in the past, this force doesn't exist. This power is not existent. But, after some time, nag-exist ito. Alin ito? Sabi ng Panginoong Jesus sa Mateo 11:25, nagpapasalamat ako sa iyo, Ama. Panginoon, langit at ng lupa, na iyong inigihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at mga talino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo, Ama. Ang tawag niya dun sa kanyang Ama, Ama. Panginoon ng langit at ng lupa, the Lord of the heavens and the earth. I thank thee, Father, the Lord of the heavens and the earth,
that you have to give these things to the wise and prudent, and make it known unto babes. Ang sabi niya, pinahayag mo ito sa mga pantas at matatalino, hiniling mo ito sa mga pantas at matatalino, ipinahayag mo sa sanggol. Pero kung kinikilalang Ama si Kristo, no? Kapatid na Lord, meron kinikilalang Ama si Kristo, hindi siya yung Ama. Yun ay kinikilala siyang Ama. Hindi siya yung Ama. May kinikilala siyang Ama, pinatawagan niya, pinapanalanginan niya. Okay. Iisa ba yung Ama na sinasabi sa Biblia? Pakinggan niyo ha? Kayo sa inyong amang Diablo. Bago pa pala isa, ang tawag naman Amang Diablo. Anak, kayo'y. Yung kalaban ni Kristo, ang sinabihan niya, kayo'y sa inyong Amang Diablo. Ang mga nais ng inyong Ama, ang ibig ninyong gawin. Kaya isang mamamatay tao, bungat ka ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita ka ng kabinuhaingan, ay nagsasalita ka ng sagalangkat niya, sapagkat sa isang sinungaling at amanto. yun pala, no? Ayun pala yung Ama ng kasinungalingan. May Ama ang mga mamamatay tao. May Ama ang mga tao na sasama. Kung paano may Ama si Kristo, na Ama na Panginoon ng langit at ng lupa, ito naman Ama na mga magnanakaw. Ito ang Ama wala sa lugar. Ano ilulugar yan? May lugar pa yan dapat? Mamamatay tao. Sinungaling. Ha? Ama pero Ama. May anak nga Ang dami nga ng anak niya Sa labanan nga pansamantalang natalo Ang mga Kristiyano nung muna Nakapanaig sila Kaya nakawalan si Barabbas At ang nakausap sa Panginoon Jesus Hindi marami palang anak ito. Ayan. Dalawa ang Ama, no? Ano pa pruwebang dalawa? Meron ba silang mga domain? Meron ba silang mga pinangyayarihang mga tao? Ang sabi ng Diyos kay San Pablo ganito, upang igilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman, at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Dito mo, meron pala kapangyarihan si Satanas sa mga tao. May mga tao na pinangyayarihan ni Satanas. Naghahari sa kanila si Satanas. Kaya sabi ng Diyos kay Pablo, nung isubo siya, idilat mo kanilang mga mata. Upang sila'y bumalik sa ilaw mula sa kadiliman. Mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Yun pala yun. Meron palang domain si Satanas. May pinaghaharian. Kung paano ang Diyos ay naghahari sa kanyang mga subject o sa kanyang mga anak, si Satanas din naghahari rin sa kanyang mga anak. Dino mo, even those people who profess to be knowing God, those who profess to be Christian, who profess to be of God nung panahon ni Kristo, yung mga Hudyo na nagsasabing sila'y sa Diyos, pinaghaharian ng demonyo, kayo sa inyong Amang Diablo. Delikado sa mundo, basta sa isang likod ng Diyos, lagi mo aalamin sino ba naghahari sa iyo. Vital yan sa pag-analyze ng salvation. Sino ba nag-aari sa'yo? Nag-aari ba sa'yo? Pukot? Isa talaga yan. Nag-aari ba sa'yo? Kampi-kampi? Talaga yan. Kung saan may kampi-kampi, hindi yan. Nag-aari ba sa'yo? Paninibugo? Selos? Isa talaga yan. Sabi ng Biblia, kung saan may paninibugo pa sa kampi-kampi, naroon ng kamulo at lahat ng loob masama. Hindi ito karunungan bumarawa po sa itaas, kundi ito naroon sa lupa, sa laman, sa Diablo. Kaya what in the one we have to put, let's stand and
Let's sit and talk a while. Diba? Yung, even if you're ano ba, binagkakari ba sa aking puko? Ano yun? May hatred ba kayo? Sita na yun. Meron ba kayong selos? Panimbo? Sita na yun. Meron ba kayong pangimbo? Nang masamang laban sa iyong kapatid? Sita na yun. Make it a point to always clear your conscience of those things. Because the inevitable conclusion is, whether you accept it or not, whether you believe it or not, si Satanas ang naghahari sa'yo pag nasa sa iyo yung mga iyon. Dalawa yan pag-ahari pag pinag-aharihan ka ng Diyos, mag-ahari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na sinarap kayo sa isang katawan at kayo maging mapagpasalan. Maramdaman mo na rin. You will live in peace. Walang makakagulo sa'yo. Even persecution, even hatred that abounds, that surrounds you, cannot bother the peace that is in your heart through Christ. Magaling sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Kaya tayo, mga manggagawa, huwag kayong magagaling sa membro. Hindi ba rin magaling ka, nagsasalita ka pag mali ang ginagawa, pero para manatili yung galit na yan sa kapatid, ba? Magaling ka sa masamang gawa, pero huwag sa kapatid. Alisa, yung kapatid kasi pinuntahan ng demonyo, kaya nakagawa ng masama. Pag doon ka sa kapatid na galit, tutuwa si Satanas. Dapat magaling ka sa Satanas doon sa kapatid na nakagawa ng masama. Dalawa kasi yan. Ang puwersa maaaring pumasok sa tao. Puwersa ng Diyos o puwersa ng masama. Yan ang dapat natin makita. Dalawa kasi yan May pag-ahari pareho. Diyos nag-ahari, Satanas nag-ahari. Meron silang tagasunod, may subject sila. Ang sa Diyos. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. Kung sabihin natin ito sa pulong, o alam mo, maaaraw makinig, hindi mo sa Diyos yan. Pag gusto pa nila pumunta sa disco, sa mall, sa mall na sine, akala natin gano'n ang kahulugan, hindi gano'n ang kahulugan yun. Sinabi ni Kristo sa mga Hudyo na nagsasabing sila'y sa Diyos. Ang sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Well, dito hindi kayo nakikinig sapagkat di kayo sa Diyos. Maaaring nandiyan ka pero hindi ka nakikinig, hindi mo sinusunod. Ang tunay na diwa nito. Ha? Nandiyan ka, nakikinig ka. Pero sabi ng Biblia, hindi ang tagapakinig ng kautusan ng inaaring ganat, kundi ang nagsisutupad ng kautusan. Kaya alam, nakikinig ka, nagdus ka na. Hindi naman lahat na nakikinig ng Diyos Ang sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ka sino, tumutupad, sumusunod, sumagampalataya. Kaya ikaw, nandiyan ka, meron kang tanim na galit, nandiyan ka, meron kang tanim na hatred, nandiyan ka, may masama kang import, hinihintay mo yung dalagay, matyansingan mo. O ano naman dalagay, hinihintay ka rin makatyansin. Kasi ngayon, wala nang, parang wala nang discrimination. Noong araw, I can discriminate between a man and a woman. Mas maraming lalaki na pumuwersa. Ba, ngayon, nararanasan ko sa karanasan ko sa iglesia, may mga babae na rin na pumuwersa. Sinusunod sa CR, si Cindy. Ha? Kaya both ways, maaaring mangyari. Kaya mag-iisip ka, kapatid. Tignan mo muna, nakikinig ka ba sa salita ng Diyos? Ang sabi kasi nakikinig ka sa salita ng Diyos, kaya ayaw ka makinig ka sa demonyo ka. Yun ang kahulog ka nun makinig ka man, makinig mo sinusunod. Dahil ang kahulog ka ng pakikinig sa Biblia at ang sunod. Yan dapat yung maintindihan. Yung ayaw makinig, ayaw sumunod. Sino sinusunod? Kapag na, ang mga iba ay nagsibaling na sa ulihan ni Satanas. Ayun, sumunod na sa demonyo. Ang mga iba, nagsibaling na sa ulihan ni Satanas. Ayun ang kanilang ginawa. They are now of the devil. Sumunod na sila. Sa huli ako sinabi,
Sa hulihan isa sa lahat, tagasunod ka na ng demonyo, di ba? Ang leader mo na dito. Isa ba na? Kasi kung sa Diyos ka, sa hulihan ka ng Diyos, hindi ka ng Diyos. Di ba mga kapatid, kung sa Diyos ka, susunod ka sa Diyos. Eh, yung iba, bumaling na sa hulihan kita tanak. Ayun, yun ang delikado. Ngayon, ay paano ba naglalaban ng dalawang puwersa ng kabutihan at ng kasamahan ayon sa Biblia? Ha? Paano naglalaban? Let us familiarize ourselves as to what kind of battle do they have. Ito ba ay labang ubusan? Ito ba ay laban na barilan? O taktika? O ano ba laban ito? Pakinggan niyo kung anong laban, ha? Bato tayo. At ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kakabagan, at ang iba ninyong iligtas na gawin ninyo sa apoy. At ang iba ninyong kakabagan na may takot na inyong kapuotan, pati ng damit na nadumisa ng laman. Ano, sabi ng Biblia, ang iba iligtas niyo, akawin niyo sa apoy. Ano? Ang klaseng laban na nangyayari. Agawan. Agawan, no? Agawan yan eh. Kasi natin agawin. Ay nangahatak ba? Ngayon, parang takong buhat, yung isa ay naatak ang papoy. Ginagawa kang anak ng impyerno. Tama? Para makasama ka niya sa apoy. Yung mga Kristiyano naman, ang utos naman, agawin hindi ka sila sa apoy. Kaya sinasin agawin, inaagaw din ang apoy. Sino ngayon dyan mga kapatid at mga lalawang gusto maagaw ng apoy? Ano kapatid, inaagaw ng loko eh. Ng kalayawan, ng pamamahal sa pera. Huwag namang mangyari kay Doren na maagaw ka ng apoy. At tungkulin natin huwag magpaagaw. Tungkulin natin bilang Kristiyano mang-agaw ng papunta sa apoy. There is a tug of war. Merong pang-aagawan na gaganap sa mundong ito. Sa dalawang puwersang narito, agawan ang nangyayari. Alam niyo naman pagkati natin salitang agawan. Kaya ba kaliwanag ko pa ba sa inyo? Alam niyo, agawan. Yung agawan, palakasan yan, palamahan yan, unahan yan. Kaya ka pa uuna. Makikipagagawa ka, hindi po pwede yung dadating ka alas 8. Eh alas 7, agawan. Eh pagka alas 7, dadating ka alas 8, wala matitira sa'yo. Diba ka? Ay, bigyan niyo ba ako mga kasama? Wala kasi doon sa talata yung ating sinasabi. Pero ang diwa natin, agawin niyo sa apoy. Ang pagliligtas sa aagaw ng tao sa apoy. Bakit? May nag-aagaw sa tao para dalhin sa apoy. Yun ang puwersa ng masamahan. Yun ang puwersa ng demonyo. Mga kapatid. Naaagaw ang tao madala sa apoy. Kaya sabi, kaawaan nyo. Agawin ninyo sa apoy. May agawan. Diba? May takong buwan. Ang katunayan, yung isang katang-akan ng Diyos na pangunahin, alala niyo si San Pedro? Di ba pangunahin sa mga apostol niya? Pangunahin sa tinawag ni Kristo? Ha? Inta. Nakikinig kayo? Ang unang-unang Kristiyano. Unang tinawag. Si Pedro, si Simon. Unang-unang Kristiyano yan. Kaya kung yan ay unang-una na tinawag, hindi unang-unang Papa sa Roma, ang unang-unang Kristiyano tinawag ng Panginoong Jesus. Ngayon, kung siya unang-una, malaki ang kinalaman niya sa pagkakatan ng katwiran ng Diyos sa Israel, anong ginawa ni Simon sa kanya? Sa kanya. Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyan gaya ng trigo. Ayon, Simon, hiningi ka ni Satanas para
maliglig ka niyang gaya ng trigo. At nakikita niyo yun, ha? Bigyan ko kayo ng a bit of wisdom. Ano? Para mapiyak ng Diyos na tapat ka, minsan ipinapaubaya ka. Hingin. Iba yung passing. Ako mo nag-Greek. Hingin. Hingin ka nito talaga. Para maliglig ka niya gaya ng trigo. Naku, miliglig. Inaano ka talaga, inaapak si Pedro. Ha? Hingin ka nito talaga para maliglig ka niya gaya ng trigo. Kung ginamit mo sa salita hingin, ha? Hindi na natin mga kapatid, o? Kaya, ha? Hindi naman si Satanas for trial. Yung pala kaulo gano'n, demand for trial. Exaiteo-may. Yun ang Grego katulad, katumba. Demanded for trial. Sabi nyo? Ang Diyos pumapayag na eh. Para talagang katanganin sasabihin ng mga tanga. Alam na ikalan Diyos lahat ng bagay. Alam, pero di papauwala ka kay Satanas sa sandaling panahon. Kung alam mo ng Diyos eh, napapauwala kay Satanas, moro-moro. Tutok talaga bang mayroong gano'n? Pinapauwala ng Diyos kay Satanas para matrayan ka? Sa Apokalipsis meron nun eh. 2G. Bata. Pag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit na nilagay ng Diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masuko at magkakaroon kayo ng kapighatian sa 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Matibay ang sigmura ng demonyo, no? Ang paraan pala na yun, mabuti nga, i-teksto natin yan. Lumabay ka Diyos eh, bigay ka ng sarili sa Satanas eh. Para matiyak ng Diyos na lahat ng kakasamahin niya sa paraiso, approved, tested. Ngayon, di Satanas naman, kung hindi makakapata, kung magatakulan siya ng basura, kapag ng pagmumukha niya, matigas nila si Pura niya, no? Lahat ng pinagpilian, yun ang pinukuha ni Satanas. Kasi ang tao, Kristyano, pinukuha, binibigay na siya sa dali, para matesig. Ano ka katapat eh? Bigay ka sa dali. Sige. Ito, gusto mo babae? Sige. Tingnan natin, test nga kita. O ipagpapalit mo sa babae. Pinagpalit mo. Bahala ka. Hindi ba rin kung ladapalang ng kapiraso eh? Diba? Kaya tingnan niyo ako mga kapit. Wala rin nagtatakan eh. Maaaring mangyari sa Kristyano kahit sino sa atin. Kaya yung magpakabuyo ka lang talaga, iwan mo na tungkulin mo dahil sa babae. Mahirap yun. Pinesting ka eh, nagpasubo ka naman. Kaya dahil na rin siya, merong ganong pangyayari. Ano kasing agawan eh. Ang puwersa ng masama at ang puwersa ng kabutihan. Minsan, pumapayag ang Diyos na mahawakan ka ng demonyo, maliglig ka kagaya ni Pedro. Pero, sino si Pedro? Maraming pagkakataon gusto ibagsak ng demonyo. Pero talagang totoo siya. Yung sinabi niya, hanggang kamatayan, Panginoon, di ako iwalay ko. Eh, kinuha ng demonyo, hindi ikulit. Sama ka niya, no? Hindi, hindi ko kilala yan. Kasama ka, hindi. Ikaw, kasama ka, no? Tanginas, sabi ko na hindi. Di ba? Natapulat eh. Nagmurat si Pedro ng kapait-paitan eh. O hindi mo masyadong mapait yun eh. Mas mapait yung ginawa ni Pedro. Pero pagkatapos doon, ano nangyari? Si Pedro kayo tumalikong sa lubos? No! Pwede sa lang na circumstance yun. Pero after that,
nanindigan siyang may kakapangan sa pagtataguyod ng aral ni Cristo. Makaktan mo na kahit na sino, nagsasalita siya. Salasanin niyo lahat at ang buong bayan ng Israel na ginawanan siya sa Panginoon at Cristo itong Cristo dahil nung ipinako sa krus ng marinig ito nila, nasaktan ang kanilang puso at nagsabi, mga kapatid, anong kararapat namin gawin? Magsisi kayo at magbautismo. Di ba si Pedro may sabi nyo? Meaning, after all those things have been said and done, kung pa rin siya sa side ni Cristo. Although, nahawakan siya para ligligin sa tanas, hindi pumayag si Pedro habang panahon siyang sumunod at magpainuhod sa kapritsyo ni Satanas. Doon pa rin siya sa side ni Cristo at siya'y nakapagtagumpay, mga kapatid. Ngayon dapat yung mapansin. Kaya, sa dalawang nag-aagawang puwersa, dapat matalino ka. Ha? Talaga may agawan eh. Kasi nga yung mga leaders, inaagaw eh. Nililiglig na di mo ano. Di ba? May takot mo eh. Atakan yan eh. May takot mo, atakan yan eh. Para ka ako. Di ba? O ano ang huling-huling agawan? Eto pa. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakat ng Diyos. At ang namatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon tayo na mabubuhay na nakatitira, ay aagawin kasama nila sa mga hindi na sabi ng mga born again rapture, hindi na nila naintindihan. Yun ang final na agawan. Aagawin kasama nila sa alam. Ba't aagawin? Tanong nyo, ba't aagawin? Ba't di na kami sa salita aagawin? Hindi na mga kung ano salita yung aagawin dyan. Aagawin kasama nila sa mga alapaap ng aagawin. There's a force. May magpapahamak pa bago yung agawan na yun. Yung huling pag-agaw, nagbubuhay na yung mga patay kasi yung buhay pagkasamahin aagawin kasi may puwersa ng kasamaan. Gusto maipahamak ang mga hirap, gagamitin ang malaking kapigatian ng demonyo para ipahamak ang mga hirap. Pero, sabi ng Biblia, malibang paikli ng mga araw na yun, walang naman makaliligtas. Dataportahan sa mga hirap, paikli ng mga araw na yun. Ano iikli? Aagawin yung mga hirap. O ano kung ginagamit na salita? Harpazo. From a derivative of 138 to speak in various applications to cut away a black wool, take by force. Kita mo? Kaya nakahulugan sa ginamit sa salita ng Griego, talagang puwersahan, aalisin dito sa lupa, bago mapahamak ang mga lingkudan nyo, aagawin yung mga namatay kay Kristo, yung nabubuhay na natitira, aagawin kasama nila sa alapaat, upang salubungin ang Panginoon sa amin sa ganito rin sa Panginoon tayo magpakailan. At ginagamit yung salita, arpazo. Pag-agaw, to take by force. Merong puwersa natin ito na gusto patihirang ipahamak. Diba? Diba natin? Magsisilita ang mga bulago ito. Nagpapakita ng mga dakilo at pagkat ng mga lagat. Ano pa pilitin mo? Maaari pati ng mga ilang. Yun ang gagawin. Mga kapatid. Kaya, yan ang huling agawan, yung pagkabuhay na maguli ng mga patay. Yung mga natin silang wala agawin. May agawan talaga eh. Ngayon, bakit ang tao ay maaaring maging battlefield ng dalawang puwersa sa universo? Why? What is the underlying reason behind it? What do we have to know or to learn about this matter, this truth in the universe, this spiritual truth? Ano dapat maintindihan natin dito? Bakit pwede ang tao, ikaw, kapatid, o ako, o sino man sa atin? Pwede tayong maging battlefield kung saan mag-aaway sa atin. Bawal daw sa tao. Pag-aagaw sa yung demonyo, sa kanang Diyos, yung mabuti at kanang masama, bakit mangyayari yun? Ito, sabi ng Biblia. Hindi ang bawat tao ang natutukso, pagka nahihila ang sarili ng mga sika ang nahihikaya. Nakita niyo. Ang
Ang bawat tao pala, mayroong masamang kita. Yun ang ginagawang entrance ng demonyo. Nakita niyo? Hindi ka lang pwede maging background kung walang entrance sa'yo. Eh bakit nakakapasok ang demonyo sa'yo? Akala mo ba lahat ng kasalanan ng kita ka na sa tititingin mo kapatid? Sabi ko nga sa'yo, hindi tama yun. Ha? Bawat tao natutukso. Pagka nahihila sa tanas, no? Pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikay. O, yan ba narinig nyo na kayo Panginoong Pastor? You have to understand your being. Dapat makilala mo yung sarili. Mayroon sa'yo kapatid na kahit na in the absence of Satan, mayroon ka sa sarili mo na masamang pita. Ay tao, natutukso, pag nahihila ng sariling masamang pita at nahihikay. Yung sarili yung tao. Tatanong ko. Si Satanas ka ang masamang pita. Ang mga anghel ba, mga kapatid, may masamang pita? Yun ang humilat sa kanila para sumama eh. Yung masamang pita ni Satanas at yung masamang pita ng mga anghel, meron din sa doon. Hindi naman ginagin masamang pita ng laman. Pero meron? Hindi. Ang masamang pita, pwede mong i-apply sa laman at sa espiritu. Dapat nyo maintindihan. May pita ba yung masamang espiritu? Meron. Kaya nga nakasawa ng anak ng mga babae ng mga tao, isa sa islang hinesis. Meron bang natudyo kayo sa tanan para gumawa ng masama? Wala. Kaya kasi sumama. Kaya nahila siya ng kanyang sariling masamang pita. Kasi yung kayo nagsisipin mo sa pagkama ng demonyo. Hindi naman ng Diyos. Imposible. Never. Pero kasi sumama, may hindi na sa kanya, meron siya pita eh. Kahit na sa espiritu, may pita siya. Matindi nga yung pita nun eh. Oo. Ngayon, yung tao, bakit tayo sumasama? Hindi ba tayo nakakakuha ng mali? Kasi meron tayo masariling masamang pita. Hindi kaya tayo nun. Kaya dapat you have to know yourself. Alalahanin mo, meron ka kapatid binhinon. Lagi mo lalabanan yun. Yung masamang pita ng iyong sarili. Kaya pag hikayat ka ron, makakapasok ang demonyo ngayon. Yun ang entrance niya eh. Wise yung demonyo eh. Ha? Wise yan. Ihilahin ka sa masamang pita mo. Yun ang target niya eh. Ha? Bawa. Mahina ka, ang pita mo, matinding pita mo sa babae. Meron tao, mapagkakatiwalaan mo sa pera eh. Pag sa babae, pakpakin. Di ba? Doon papasok ang demonyo, at papailan ka ng babae. Baka naman, ang kahinaan mo sa lalaki, doon naman papasok ang demonyo, ipaparada sa anak ko, mga pogi. Ayan. Di ba? Kaya, kung apat alam mo yung kahinaan mo, andun yung pita mo, mag-ingat ka lang sa kapatid, baka makapasok. At kung minsan nga mayroong tao, talagang pinapapasok. So parang hindi magkakaroon ngayon ng duelo o paglalaban within your being. Kaya nagkakaroon ng duelo within your being, pinapasok mo kasi yung masama. Kung hindi mo lang pinapasok, wala kang problema. Kung minsan pinapasok natin eh. Huwag kayo magalit. Sabi ng Biblia, huwag kayo at huwag kayong magkasala. Huwag niyo Maglubog ang araw sa inyong galit. Hindi. Bigyan saan man ang diablo. Huwag niyong bibigyan daan ng diablo sa galit niyo. Kasi ang diablo pala, nabibigyan pa naman daan yan eh. Bakit nakakapasok yan? Nabibigyan mo kasi ng daan eh. Kung alam mo na, galit ka na. Alam mo yung galit, maaaring pumatay. Huwag kang kukuha ng kusilyo. Kapag nagalit ka na, maaaring kang makakapay. Dahil galit ka na, huwag kang kukuha ng baril. Tandaan mo na agad yun. Ha? Kasi, pagka nakapasok mo yung diablo, kumuha ka ng baril. Sabi niya, kunin mo rin. Sabi niya mo. Kaya hawak mo na. Sabi niya diablo, ito mo. Ito sa ulo. Kaya
Ngayon, babae, pinanok ng demonyo. Putulin mo yung angin ng asawa mo. Putulin mo. Saksakin mo. Ako, sinagpinagtad yung asawa niya. May isandaan, sa Venus. Kaya delikado niya, silosan na yan. Ako, may makakatulog ng mahinto yun. Baka sa pindilan Venus ay makikingay, patay ka na eh. Ano, bakit? Baka, pinapasok ang demonyo eh. Maniwala. Tatagdal, kapuputulang ka pa ng pag-aali. Meron nagkedo sa asawa niya yung babae. Inaki. Alam niyo saan yung pisang kapiin? Doon sa ari ng babae. Inaki. Pataas, pababa. Sa pindi ng tetos. Di mo nyo kasi yun eh. Kaya pag nagagalit ka, sabi na dito, huwag mo pabayaan lumubog ang araw sa galit mo. Huwag mo bigyan daan ng diabo. Kasi pag binigyan mo daan, nakakapasok sa'yo eh. Pero sometimes, kahit hindi mo naman bigyan ng daan, meron naman noble purpose sa Diyos eh. Naalala niyo si Job. Makasalanan ba si Job, mga kapatid? Matuwid siya. Tingnan yung sulat kay Job. Isang lalaki. Isang lalaki sa lupain na na ang pangalan ay Job. Ang lalaking iyawan ay sakdal at matuwid. Why of all the books of the Bible, di nyo na mapansin, ipapapansin ko sa inyo. Bakit sa lahat ng libro sa Biblia, ang introduction nito pumapapur agad kay Job. Bakit ini-introduce siya isang lalaking matuwid? Bakit? Kasi pagbabasa mo na aklat ni Job, mapapagkamalian mo, ang gaya ng pagkakamali ni Eliphaz at saka ni Bildad at saka ni Zophar. Akala nila ito sa mga tao si Job. Nagkamali agad yung tatlo eh. Tatlo yun ha. Kaya sa introduction pa lang ng Book of Job, pinakikita na matuwid na tao si Job. Pero ako ka, na nagtuwelo ang masamat magluti sa katanguhan ni Job. Naging battlefield si Job in the direct sense of it. Bakit nagkaganon? Kasi merong gustong patunayan ng Diyos kay Satanas. Nang mali siya, akala ni Satanas lahat ng tao ay nakukuha sa pakinabang at lahat ng tao ay kaya niyang ihiwalay sa Diyos. Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Walang kaya niya sa lupa. Nung makata ko yun, salamat. Amen. Agree. Panginoon Diyos, agree. Bakit? Talagang walang kaya niya sa lupa. Anong klase niyo? Na natatakot mo Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Bakit niya sinabi agad na gano'n? At ako naman agree ako ron kasi mahirap kunin yung ano niyo. Mahirap yun. Baka magkakasagwasag ang mukha mo kung nangyari sa'yo. Saka subaso-baso. Hindi mo mamatay lahat ang anak mo. Maalis lahat ang pag-aaral mo. Sino kaya kasigal ng gano'n? Tapos magkakasakit ka na hindi mo alam kung gagaling ka pa kung hindi na. Yun ang punto ni Satanas Gusto niya ipakita sa Diyos na kaya niya lahat ng tao. Gusto na Diyos patunayan siya na mali siya. Bakit? Ako gusto nga ng tao, alam ko kung ano kapasigan ng ginawa ko, no? Alam ko, kilala ko siyo, mula ulong pa. Pakinalis mo, ganyan tinatakil, tatakwil kayo. Sige. Tamo, di ba niya litaw na litaw, naging battlefield siyo? Ano? Sige. Bahala ka na sa tinatakilit niya. Pinatayaan natin sa tanong, patay lahat ang baka, puga, kabelyo, etc. Ang hindi lang inulat, yung mga butikino, patay lahat. Pati anak niyo, patay lahat. Ang natira asawa, daldalero. Napansin mo ba ang aking bingod na Diyos? Sa kagaling sa tanan, sa pagmamanik manaog mo,
na lupa. Na natatakot sa Diyos at umiiwalay sa kasama. Na bagaman, kinilos mo ako lakad sa kanya upang ilumpok siya ng walang kadahilanan na nanatili siya sa kanyang pagtatatan. Balat kung balat, sabi ni Satanas, ibibigay ng lahat ng tao lahat ng bagay dahil sa kanyang buhay. Saktan mo ngayon siya, itatakwil ka niyang mukha. Sige, sige, huwag kayo din sige. Naibigay ka eh. Sige, saktan mo na siya, ikaw na sumakit. Ingatan mo lang ang buhay niya. Huwag mong papakialaman ang buhay niya. Kaya bulang-ulong ng paa. Pero mo, palalaki ng langit. Palalong na pinaka. Ikaw kaya kapatid, matiis mo kaya. Ito pa rin nakatawa. Oh! Nananatili ka pa ba sa iyong pagtatata? Itakwil mo ang gusto mo para lumay ka na. Eh ano ang sabi niyo? Nagsasalita ka gaya ng isang akal na babae. Tatanggap ba tayo ng mabuti sa Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama. Sa mga salitang ito, hindi na sikasa na siyo sa kanyang naman. Matindi, wala tayo ng aligkingan. Siyo, mahirap makakulugunin pa sa ikaya eh. Bakit pala naman dito eh? Walang amalay-malay si Roba. Hindi niya pinapasok ang demonyo. Binigyan ang Diyos ng permiso ang demonyo pumasok sa buhay niya. Wala siyang malay. Ano nangyayari sa kanya? Kaya pagkahuli, sabi niya, Panginoon, atulan mo ako. Timbangin mo ako sa maswig sa timbangan. Kung pinangamukat ako ang mga babaeng tawag sa maduka, meron akong ato sa aking sintuan na hindi ko pinagbuksan, inisa-isa loob ng kanyang pamumuhay. Sa kapitulo 31 niya tayo, inisa-isa loob. Kung binayaan mo kung walang dala-dala ang ulila at ang babaeng tao, kailan mag-umatok sa akin ulila at babaeng tao, binayaan na silang walang dala. Timbangin mo ako sa maswig na timbangan. Ako, nagre-reklamo na yung, meron na siya konting parang may hinanakit na siya. Wala siya alam na ginawa ng masama ba't siya nagkakaroon. Hindi na siya alam nangyayari. Pero kung alam mo na, and you are privileged to do that, pag magandang makipaglaro, pag alam mo nila sa bangan mo, ito hindi alam mo lang ibinasiwag eh. Magandang ulit. Naramdaman ko. Nung lumapit na yung mga kaibigan niya, nagsasalita, pinararatangan siya masama. Tapos pinararatangan pati Diyos. Pinagtangan ni Diyos ang Diyos eh. Di ba? Basahin niyo po kami tayo ng mga Diyos. Pinagtangan niya. Pati ang Panginoon, doon sa mga kaibigan niya, nagpaparatang sa kanya. O ano nangyari? Dahil dito, pinagpala ang huling wakas ni po. At tayo, binigyan siya ng mga anak na lalo magaganda. Kaya hindi ko lang patunayan dito, kaya ako binabasa sa inyo yung kagaya niyo. Na ang tao, nakakapasok ang demonyo pag pinapasok mo. Pero sometimes, in special cases like the case of Job, di man niya alam, di man siya gumagawa masama, naging battleground siya. Dahil lugar siyang pinaglamanan ng pwersa ng mabutit masama. Ang pinakamabuting magagawa ng isang lingkod ng Diyos upang matiyak na magwawagi ang Diyos sa paglalaban ng mabutit masama. Can we add our share in the triumph of good versus evil? Can we do our own share in the battle between darkness and light? Meron ba tayo pwedeng magawa mga kapatid? To assure that God will win over our souls and to assure that God will win over our person na makakasama niya tayo sa tatlo buwan magwawagi ang Diyos sa pag-agaw sa atin individually as a person and collectively as a church. Meron ba tayo magagawa mga kapatid para masiguro nating magtatagumpayan sa ang pangit na kabutihan sa agawang ito? Pakinggan niyo ang sabi ng Biblia. Narito, tinatawag natin
maging mapapalad ang nagtiis. Inyong napalitaan ang pagtitiis ni God at inyong nakita ang sinasagyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na pagkakasal at ang pagkamaawain ng Panginoon. Maliwanag yun. Ang pagtitiis. Yan. Yan ang weapon ng Kristiyano. Pagtitiis. Tiis. Huwag kang papatay, kapatid. Tiis lang. Huwag kang gaganti ng masama-sama. Talagang yung kaaway na butong, sakalin mo. Huwag yung pabayaan ang inyong kaputi ay pagsalitaan ng kasamaan. Dahil gininyo ng mabuti ang masama. Maraming mga aral na pwede tayong consider. Mananalo ang Diyos. Sa katauhan mo kapatid, mananalo ang Diyos sa pakikipagkagawa. Magtatagumpay ang kabutihan sa'yo. Kailan? Kung tayo magtitiis, napalitaan mo ang pagtitiis ni Job. Bakit nagtagumpay ang Diyos o ang panig ng kabutihan sa katauhan ni Job? Dahil pa siya'y nagtiis. Walang kapareho ang magagawa ng pagtitiis sa ating magkakapatid. Ang magtitiis ay magwawagyan doon sa Kanya. Bakit? Kasi yung pangunang pagtitiis, kasama sa kaloob yun. Akala ng iba, ang kaloob pera, prosperity, good life, abundance. Ayan ang aral ni Kibuloy. Yan ang aral na makatarantading pastor ng demonyo. Kaya sa Biblia, anong aral ng Biblia? Pagtitiis. Ano yung pagtitiis? Baka Sapagkat sa inyong ipinagkaloob, alam inyo ang kaloob ito pwede ipinagkaloob, araw-araw kay Kristo. hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Dahil yung palang kaloob yung pagtitiis, kaloob din yun di ba? Kaloob yun. Pwede pinagkaloob. Hindi lamang manampalataya ka ng Kristo, kundi pagtiis din naman alang-alang sa Kanya. Kaloob yun ng Diyos. Kaya kung meron kang pagtitiisan, pinagtitiisan mo ng kapatid mo, magagalit ka. Hindi magalit ka. Panginoon, salamat po. At binigyan mo ako ng titiisin. Sabi ko nga, yung mga kasama ko sa buhay ko minsan, nalagay ko ako sa pagtitiis ko sa inyo. Sa inyo na lang, baka maligtas na ako. Alam mo bakit? Dinigdig yung hipon. Dinigdig na. Dinigdig ako. Kalain mo dun sa laan. Hindi mo kaya na namin. Pinala yung hipon na sinipit. Nilagay ka na lang. Sinala, pinapak na gripo. Tinugalan mo ng hipon. Tumakan kasi yung salang ng hipon. Kaya pinipala, asa makakausapin niyo po, isalain ko sa salaman. Ano ginawa mo? Pinapag ko po sa gripo, ninugasan ko. Sabi ko, natiyaralan ako sa langit. Mahirap tiisin yun. Naman pagkakatabang ko yun. Sana ako sa tiis ko. Meron kasama ka nagsalang ng mali. Tapos pakipagkwentuhan. May pakisyuman nung mali, bumalik ka. Waanin mo pa yun. Kaya nga ako tayo naghahanap ko. Tapos tayo tumigting. Tapos kayo yan. Kaya diba? Magpipilitin ka na ng ba yun yun lang mga katangan na yun, mapagtiisan yun, walang kabagay na kahon sa loob ko. Kaya kayong magagalit, mga kapatid, pag meron na kayong titiisin, sa kapatid, kapwa manggagawa, sa pag-akay sa kapatid, habang bumibigat, habang sumasakit, ang loob mo, nagtitiis ka, huwag kang magagalit.
Matuwa ka kapatid, kaloob ng Diyos yung may mapagtiisan ka. Dahil sa pagtitiis mo, kung ka magiging dapat sa Diyos. Sabi ng Biblia, ang magtitiis, ang kawawakas, siyang maliligtas. Tao, kaya tayo, we have no reason to blame anybody. Wala tayong naitadahilan para magwala ka sa buhay, wala. Habang bumibigay ang laban, may pagtitiis ang yun ang pagtitiis, yun ang hakbang papunta sa langit. Those are ladders. Those are steps in the ladder that you are going to use para makarating ka sa langit. Magtitiis ka, magtitiis ka sa MIT mo, magtitiis ka sa kapwa mo ng ilaw, magtitiis ka sa libro, pinagsasabihan na di naman totoo, pinagkakamalian ka. Magtitiis ka sa asawa, magtitiis ka sa anak, magtitiis ka sa kapatid, magtitiis ka sa pagtupag ng utos, mag-apo ka magtitiis ka sa lamas, o ano, hindi pinagkaloob, alang-alang si Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, hindi magtiis, hindi naman ang alang sa Kanya. Kaya pag nagtitiis tayo, huwag tayo magwawala, huwag tayo malulungkot, huwag tayo mabubuisip. Tandaan mo ang pagtitiis ay dapat mong ikagala. Diba? Sino kayo na magwawala? Pag nahihirapan, sino magre-reklamo? Yan nga ang pinakamaganda eh. Kaya ako, kung magagawa ko lang mag-isa, ako, hindi ako kumikibo. Hindi ako naghihili na. Kayo naman, pwede naman, hindi. Basta kaya kong gawin. Kaya lang ako tumatawag ng assistant, mga uutusan, pag hindi ko kayang magawang mag-ina eh. Baka may kausap ako. Kita mo naman yun. Ito ako, hindi ko maiwan eh. Nag-text ko ulit ka, hindi ko naman magagawa. Ikaw naman kumarap doon. Pag may mas mahal ka, I have to choose between two things. Pero natutunan ko sa buhay ko yung kaya ko, magagawa ko, kahit na pabayaan mo ko, kaya ako. Nasa sa'yo naman kasi ang Kristiyano hindi pinipilit eh. Ang Kristiyano gumagawang mula sa puso ng kalooban ng Diyos. Ang kanyang sandata, pagtitiis. Kaya anong maglaban ng mabutit masama sa pagkatao mo, magtiis ka lang na wag gumawa ng masama. Magtiis ka sumunod. Magtiis ka magparaya ka. Nasa iyo ng susi ng pagkatagumpay. Alam niyo mga kapatid, walang kasing dakila ang araw na narilimit niyo sa samahang ito. Sa Kristiyano niyo. Nagmumula yan sa isang malinis na puso na nagtatapat sa inyo ng buong katotohanan. Ayaw mong purihin ang aking sarili, mga kapatid. Pero mula yan sa isang puso na ang hangat ay maakay kayo sa pagiging tapat sa Diyos, lalo na ang ating mga kapatid na inaaralan sa tuwing tayo nagkakatipon. Kaya pagpilitan nyo, pagbalik-balikan nyo ang mga teksto, tingnan niyo yung mga diwa ng Biblia. Kung meron bang diwang ligaw na itinuturo sa inyo, o ang diwang ito ay aakay ba sa inyo papunta sa kaharian ng Diyos na walang hanggan. Nasa sa inyo ang pagpapasya, hindi kayo magkukulang ng anumang mabuti. Makinig lang kayo ng makinig. Maraming salamat sa mga nanood at sa mga hindi nag-skip ng mga YouTube ads bilang suporta sa aking channel.